Wala ka ba naaalala? Ha? Ano naalala? Naririnig ko yung kampana ng simbahan eh. Teka, bayo na? Oo, tumpak. Di ibig sabihin yan. Santa Cruzan. At merong bulaklak. Yes! Woohoo! Nakikita ko na naman ang pinakamagandang dilag sa balat ng lupa. Pinakamaganda. Di hamak na mas maganda si Saliha. Saka anong balat ng lupa? May balat ba yung lupa? Oo, meron. Pero siyempre, iba yun sa lahat ng tao, no? Alam mo ikaw, pinusupo ka talaga eh, no? Paniniwala ako sa balat ng lupa kung kasing kulay ng balat mo, Gimo. At least yung kulay ko natural. Yung sa'yo, tignan mo, oh. Ayan, oh, pulang-pula. Hindi natural yan. Masagwa kaya tignan. Tignan mo, pati mukha mo, oh. Yan, para kang babae na sinubsob sa lipstick ng nanay mo. Lipstick kasi yun. Anong lipstick ka dyan? May crush ka na, bulol ka pa din? Sinong bulol? Ako? Bulol? Oh, teka naman. Huwag ka lumapit sa akin. Gimo naman ang bigat-bigat mo. Ulo ko talaga, Gimo. Nilunod mo ba ako? Aniri, berdeng-berde na naman yung sipon mo. Oh, umuwi pa dyan sa akin. Isa. Kadiri. Ah. Mula Abril ay bakasyon na sa eskwelahan noon. Isang buwan din kaming babad sa dagat ni Gimo. Habang ang susunod na buong buwan ng Mayo, na siyang pinakahihintay-hintay namin, inilalaan naman namin sa loob ng simbahan. Meron kaming tinatawag noon na Flores de Mayo, kung saan isang buwan kaming mag-aalay at mag-aaral sa simbahan. Kasama ang ilang kabataan sa baryo namin. Kasama nga po doon ang kambal na sina Saliha at Salina. Kapag nabuo namin ang isang buwan, meron kaming matatanggap na kumpletong gamit sa eskwelahan, base sa magiging grade namin. Bukod pa doon ay ang pinakahihintay naming Santa Cruzan. Sa loob ng ilang taon, naging pangarap ng munti kong puso ang maging escort ni Saliha, kahit na minsan lang. Napakasimple pero sa akin noon, imposible kong maabot dahil sa estado ng pamumuhay namin. Nay, bakit hindi naman pwede? Tungako kayo sa akin noong nakarang taon na. Ginawa ko naman anak. Sinubukan kong kausapin si Rolen. Ang kaso may nakuha na daw na magiging escort ni Saliha. Kinakapatid niya sa ninang niyang galing pa daw sa abroad. Ano? Pero Nay, ang daya naman nun eh. At saka anak, wala pa din kasing naipon si nanay. Pambili halimbawa ng isusuot mo. Dahil nagkasakit ang kapatid mo, di ba? Opo, naiintindihan ko na po, Nay. Siguro sa susunod, mag-iipon na lang po ako pambili ng barong ko. Ay, nako. Pasensya ka na kay nanay, ha? Napakasipag mong anak. Maalaga ka sa mga kapatid mo. Tapos ito lang, hindi ko pa maibigay sa'yo. Ay, pasensya ka na talaga, anak, ha? Nay, sorry din po. Di bale, hawakan ko na lang ulit yung arko ni Salina. Makikita ko pa din naman siya kahit nandun lang ako eh. Pero alam mo, anak, may sasabihin akong sikreto sa'yo. Sikreto po. Ano yun, Nay? Alam mo bang hindi hamak na mas gwapo ka dun sa magiging escort ni Saliha? Nanay naman, oh. Sinapagaan niyo lang yata yung loob ko eh. Siyempre, anak niyo ko. Alam nga naman pong mas magapuhan kayo sa anak ng iba. Aba, oo nga. Halika dito, tingnan mo. Mamula-mula ang balat mo. Kutis mayaman ka. Tapos ang gwapo-gwapo mo. Medyo singkit ka, tapos may dimple ka pa. Aba, kapag pinata ka na, sigurado akong maraming hahabol na lalaki sa'yo. Alal naman, Nay. Bakit naman po lalaki? Niloloko niyo ako eh. Aba, hindi kita niloloko, anak. Lalaki ang hahabol sa'yo dahil nga lahat ng magiging nobya nila, aba, ikaw ang matitipuhan. Malakas akong natawa sa huling sinabi ni nanay bago niya ako niyakap ng mahigpit.
May tampo kasi talaga ako. Dahil nasa 3 taon na yata akong pinapangakuan ni nanay na isasali niya ako sa Santa Cruzan. Pero hindi naman yun nangyayari. Naiintindihan ko din naman ang dahilan niya. Lalo pa at solo na lang si nanay sa pagpapalaki sa amin. Simula nang mamatay si tatay, 2 taon na ang nakakaraan. Lalo na't isa po ako manunugis. Wala naman ako sigurong maniniwala na may manunugis at aswang na magkasama, di ba? Pakiramdam ko pinagtataguan ako ng mga sikreto. Bakit ba may mga bagay na hindi ko pwedeng malaman? Hindi kita pakakawalan! Sasama ka sa akin sa ayon gusto mo! Kapag ang isang tao ay patuloy na gumagawa ng mabuti sa kapwa, kahit pa sa mga taong may kakayahang saktan siya, kabutihan pa rin ba ang tawag doon o katangahan na? Totoong masarap tumulong, pero minsan, ang mismong pagtulong na yon ang naglalagay sa atin sa kapahamakan. Mapagpalang araw po sa lahat ng nakikinig. Ganoon na rin po sa inyo, Miss Flor. Ako po ay isa sa mga taong sa kabila ng pakikitungo ko sa iba, may dalang lihim mula sa nakaraan. Isang lihim na matagal kong ikinubli dahil sa takot na mahusgahan. Pero ngayon, pinili kong ibahagi ang kwentong ito sa channel na ito. Sana kahit paano, mailabas ko man lang ang bigat na matagal ko ng kinikimkim. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Aya. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simulan ang istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Hoy! Pilkay! Ano ba lumabas nga kayo dyan? Mga walang ya kayo! Anong ginawa niyo sa mga anak namin? Ano ba nangyayari? Bakit kinakalampag nila yung bahay natin? Naku, Tiyo, parang ang dami pong tao sa labas. O sige, ako nang lalabas. Ako nang haharap. Oh, Alika Adelina. Ano po problema? Bakit yata parang buong barangay kasama ninyo? Mga anak namin ang problema. Halos lahat ng batang kumain sa pamilya ninyo nagkasakit. Pare-pareho sila ng sintomas. Ano ho yan? Ha? Ano si Thomas? Nagtataka ang hindi ko maiwasang kabahan sa narinig. Nang lumabas si nanay ay sumunod din ako. Alas 7 ng gabi yun, kaya ang mga tao sa labas ng bahay, may mga dalang sulo at flashlight. Ang ilan pa nga sa mga flashlight ay tumama sa mukha ko at pare-pareho sila ng mga sinasabi. Sandali nga lang. Hindi ko maintindihan eh. Paano namang nagsusukat nagtatae ang mga anak ninyo dahil lang sa kamote paste namin? Abay, anong alam namin sa mga inilalagay nyo dyan? Tignan mo tong anak ko. Pati yung mga batang to. Lahat sila namimilipit sa sakit ng tiyan. At lahat sila bumili ng kamote paste nyo. Naku, mamang. Palagi naman tayong nagtitinda na. Pare-pareho lang naman yung sangkap natin. Wala naman tayong binago, di ba? Oo nga. Asukal, gatas at saka kamote lang. Wala nang iba. Wala na talaga. Abay, malay namin kung may nilalagay pa kayo doon. Baka dura nyo. O kaya kung ano pang kababuyan. Baka nga mga aswang kayo eh. Huwag naman po kayong basta-basta nang bibintang Aling Adelina. Wala po kayong pruweba. At kung aswa nga kami, edi sana noon pa may nangyaring ganito sa mga bumibili sa amin. Abay, baka dahil ngayon pala kayo nagsisimula. Ngayon nyo lang nilalabas ang tunay nyong anyo. Pero hindi ako tanga. Mga aswang kayo at kaya namin yung patunayan. Sandali lang. Alam mo bang pwede kang kasuhan sa mga pinagsasabi mo? Grabe naman yung paratang mo. Eh, tingnan na lang natin. Mga kasama, pakinggan niyo ako. Ang aswang masusunog ang balat kapag sinabuyan ng asin. Tingnan na lang natin kung totoo ang aswang ay ang mga yan. Mamang, pumasok na lang po tayo. Hindi, Aya. Kapag pumasok tayo, para na rin tayong umamin. Hindi tayo aalis dito. Mga kasama, sabuyan natin sila ng asin. Malalaman natin ngayon kung ano talaga sila. Mamang, cute. Tara, pasok na tayo. Hindi na tayo ligtas dito.
Tama ka. Bilisan natin. Kung may matuklasan sila, wala tayong laban. Ano bang hinihintay ninyo mga kasama? Halika na, gawin na natin! Sandali lang po, Aling Adelina! Mamang! Walang pagdadalawang isip ay sinapuyan nga nila kami ng asin. Pero dahil nasa harapan nila ako ay mas napunta sa akin ang mas marami. At kaunti lang ang napunta sa kanila. Aray ko! Ano ba, tama na? Masakit na yan sila binabato niyo sa amin! Eh, tigil nyo na yan. Dahil kung ayaw nyo, ibabalik namin yan sa inyo. Oh, ayan na! Natamaan na sila ng asin! Mga kasama, tingnan natin ang balat nila! Dahil sigurado akong lapdos na yung mga yan! Pumasok na po kayo sa loob, Mang! Tinula ko sila mamang at tiyo sa loob ng bahay. Mabilis ko ring hinila ang pintuan pasara. At ako ang nakuyog ng mga tao. Inilawan nila ang buong katawan ko kahit palag ako ng palag. Nang makita nilang walang nag-iba sa balat ko, nagkatinginan sila at sinisi ng mga tao si Aling Adelina. Wala kaming alam sa mga pinaparatang nyo! Wala kaming nilagay sa pagkain at mas lalong hindi kami mga aswang! Ano bang mangyayari sa balat namin kung mga aswang kami at natamaan kami ng asin? Nalahalapnos ba yun? Nakita nyo ba yun sa balat ko? Abe, kung wala sa'yo, baka sa nanay mo! Ilabas mo sila! Hal! Nardo! Tikay! Lumabas kayo dyan! Oo, sige ho! Lalabas sila pero kapag napatunayan na mali ka, isusumbong kita kay Kapitan at magsasampa ako ng kaso laban sa mga paratang ninyo. At kayo, may natira pang kamote paste na paninda namin kanina. Irereklamo ko din to kapag napatunayang walang mali dito. At lahat kayo ipapapulis ko. Dahil sa sinabi ko ay nagbulong-bulungan sila na aalis. Pero may isa pa talaga na nagsabing sa pagkain daw talaga ang dahilan kung bakit nagkasakit ang mga anak nila. Nang umalis ang mga tao, agad akong pumasok sa bahay. Nakita ko sila tiyo at mamang na nasasaktan dahil sa epekto ng asin sa katawan nila. Mamang, Tiyo, naku po ang lalaki ng mga lapnos niyo sa balat. Ano pang gagawin natin? Makikita nila to bukas. Ano ba kasing nangyari sa mga paninda natin? Imposible naman na magdulot yun ng sakit sa mga bata. Sigurado ako na may sumabot tayo sa paninda natin. Eh, ang kaso sa ganito sitwasyon, mahirapan tayong depensahan yung sarili natin. Makikita nila bukas mismo yung resulta ng asin sa katawan ni ate. Paano kung umalis na lang ho kaya tayo? Tama si Tio Nardo, Mamang. Hindi na tayo ligtas pa dito bukas. Kung gano'n umalis na nga lang tayo. Ngayon lang mismo. Magligpit tayo pero sa likod tayo dadaan. Baka nasa labas sila at nakaantabay. Yung mga tao sumugod sa atin. Nag-impake nga kami nung gabing yon. Hinanda lang namin ang mga importante at saka kami maingat na umalis. Hindi madali sa pakiramdam ang pagtakas dahil marami kaming bagay na pinanghihinayangan. Isa na doon ang bahay namin na iniwan na lang namin basta-basta. At hindi ko alam kung mababalikan pa namin yon. Sa tingin ko, nakalayo na tayo. Kung gano'n, may panahon pa para gamutin yung mga sugat natin. Sandali. Aya, pakikuha nga muna yung langis sa bag ko. O sige po, Mamang. Ay, nako, may aso pa. Ligtas ba tayo dito? Baka mamaya yung manunugis yan. Wala pa namang awayan kung pumatay ng mga aswang. Magtago na po muna tayo. Doon tayo. Pero kung ganito may sugat tayo na epekto ng pangontra, malakas ang pakiramdam ng aso niya sa aswang. Lalo na kung may langis ang kumukulo. O sige, Bomer. Puntahan mo kung nasa sila. Ituro mo sa akin. Naku, Nardo. Lapit na niya. Teka lang po, Mamang. Nadala ko yata yung panlaban sa pagkulo ng langis niya at saka sa pakiramdam ng aso. Talaga? Kung ganun, akin na. Nagpahid ng langis sila nanay at tiyo noon. Ilang sandali ang nakalipas, ang alulong ng aso ay naging tahol na lang at parang tunog na nang hihingi ng pagkain.
Oh, ano nangyari, Bomer? Akala ko ba may naamoy ka? Nawala ba? Umalis? O siya, sige. Tara na. Umalis na tayo. Nang umalis ang may-ari ng boses na yon, dahan-dahan ko naman siyang sinundan. At nang maaninag ko siya sa dilim, nakita ko ang isang lalaki na may kasamang aso. Hindi ko masyadong makita kung anong sandata ang dala niya. Pero sigurado ako na kapag nahuli niya kami, papatayin niya sina Mamang at Tiyo. Nang mapagtanto namin nakalayo na siya, saka kami nagpatuloy sa paggamot ng mga sugat nila. Hanggang sa muling umalulong ang aso. Tanto aatake. Sandali. Kailangan natin siyang tulungan. Ano? Bakit naman? Kung nakita tayo nun kanina, baka pinatay niya tayo eh. Kaya nga kailangan nating ipakita sa kanya na hindi lahat ng aso ay masasama. Talagang hindi nagpapigil si Mamang Tikay noon. Sa harapan ko ay nagpalit siya ng anyo bilang kiwig. Walang magawa ang tiyo na ko kundi magpalit na lang din ng anyo. At nang umalis sila, naiwan ako sa pinagtataguan namin. Kaya umalis na lang din ako roon at sumunod. Tumakbo ako papunta sa kanila at nakita ko ang lalaking may hawak na kampilan. Paikot-ikot ito para tsambahan ng aswang. Ayoko sanang magpakita, pero nilapitan ako ng aso na tila nakikiusap na tulungan ang amo niya. Hoy! Bomer! Anak lang. Miss, anong ginagawa mo dito? Delikado dito. Gusto ko sanang sabihin kung anong uri ng aswang ang kinakalaban niya. Ngunit umatake na ito sa At saka tingnan mo. Inatake ka pa nila? Hindi naman, di ba? Mamang, sige na. Umalis na muna kayo. Hoy! Bitawan mo nga ako! Ayoko! Hindi pwede! Mahulog na nga yung shirt ko. Ang ulit mo naman eh. Bitaw sabi. Ayaw mo ah. Ayoko nga eh! Dito ka lang at hayaan mo na silang umalis! Oh, ayan na. Di ba nahulog? Sinabi ko sa iyo eh. Natigilan na lang ako at napabitaw sa shorts niyang nahila ko pababa. Nakasalampak ako sa kinatatayuan niya at siya naman ay nakatayo na nakatingin sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya dahil madilim, pero alam kong inis na inis siya sa ginawa ko kasi nga nahulog ang shorts niya. Ay, pasensya ka na. Ibabalik ko na lang. Huwag na. Mamaya malikot pa yung kamay mo eh. Ako na. Tinabig niya ang kamay ko at siya ang nagbalik ng short niya pataas sa kainayos. Base sa tunog ng tali ay parang upis nga yun ng saging. Malaki ang short na yun at maluwag sa kanya. Ako naman, dahil may lighter sa bulsa ko na may kasamang flashlight, kinuha ko ito at inilawan ang mukha niya. Hala, ang gwapo mo pala? Ano ba? Masakit yan sa mata. Alisin mo nga yan. Pasensya na. Ako nga pala si Aya. Oh, anong pakialam ko kung ikaw si Aya? Ito naman, nagpapakilala lang naman ako eh. Ikaw, ano pangalan mo? Miss, kung saan ka man umuwi, ang mabuti pa, umuwi ka na. Problema nga niyan, wala akong bahay eh. May maire-recommenda ka ba kahit kubo lang? At sino namang hangal lang maniniwala sa'yo na wala kang bahay? Sandali nga. Aray ko! Bakit mo naman ako hinagisa ng asin sa mukha?